Napaangat ng mga mata ni Nati nang marinig ang boses ng ama. Sa mga sandaling yon ay nakatuon yun sa sahig ng ospital na para bang doon niya hinahanap ang sagot sa mga tanong niya. Pilit niyang kinakalamay ang sarili dahil hindi pa rin siya kumakalma at makapaniwala sa nangyari sa kapatid. Naaksidente si Nick na kilala niyang magaling magmaneho. Parang ang imposible noon. Magaling na driver ang kapatid niya at ni minsan hindi pa ito nasangkot sa aksidente. Iniisip niya kung may sabotahe bang nangyari para humantong doon ang lahat. Umahon siya sa kanyang pagkakasalampak sa sahig habang hawak ng nanginginig niyang kamay ang bote ng tubig na ibinigay ni Gaston. Hindi niya yung tinanggihan dahil feeling niya rin ay nauubos na lahat ng tubig niya sa katawan. Hinayaan lang naman siya ni Gaston na umatungal ng iyak. Wala tong ibang sinabi at ginawa kung hindi ang panoorin lang siya. Hindi siya nito sinaway dahil batid ng governor na sobrang nasasaktan ang dalaga. Biglang bumuhos na naman ang mga luha ni Nati. Nangatal na ulit ang labi na makitang amang papalapit na sa kanila. Daddy, si Kuya Nick, ilang hakbang panglayo nito sa kanila ay sambit niya. Namamalisbis na naman ang luha habang nagsusumbong sa ama. Bumaha pa yon at maging ang sipon niya ay sumama na. Kung akala ng dalagay wala na yon, nagkakamali pala siya. Panandalian lang pala yung naampat. Si Kuya Nick, Daddy, si Kuya Nick nasa loob. Bakit nangyayari to sa kanilang mag-asawa? Bakit Daddy? Walang imik na niyakap siya ni Mr. Bentacourt nang malakas na mas nagpahagulhol dito ng iyak. Hindi alintana ang mga taong makakarinig at nakakakita sa kanila. Napaayos naman ng tayo ang governor. Nakasama doon ng dalaga. Huminga siya ng malalim upang pagaanin ang pakiramdam sa tunog na iyak ng dalaga. Bahagya siyang dumistansya sa kanila upang bigyan ng privacy ang mag-ama. Para sa governor ay nagawa na niya ang part niya kanina. Ganun talaga ang buhay. May mga pagsubok na pagdadaanan. Nakita ko siya, Daddy. Nakita siya ng mga mata ko. Sumbong pa ni natin na bumuhos pang lalo ang mga luha. Sumama pa ang mga uhog niya na hindi na nahiya. Duguan siya at nakabikit ang mga mata. Mahigpit pa siyang niyakap ni Mr. Bentacourt na para bang kapag ginawa iyon ng ama ay maiibsan ng sakit at pagtangis ng bunso niyang anak. Wala siyang maapuhap na positibong mga salita dahil maging siya hindi niya rin alam ang mararamdaman. Bilang ama, hindi niya makontrol ang lahat ng nangyari. Gagaling siya, Nati. Makakalibre si Nick. Malakas yun. Hindi doon makakayang iwanan ng asawa at ang anak niya. Maniwala ka sa akin, anak. Tura ni Mr. Bentacourt na hindi na rin sigurado sa salita. Sinamantala naman niya ni Gaston ang tagpong iyon. Tahimik na pumanik siya ng silid ng pamangkin kung saan ay naiwan si Mrs. Bentacourt na hindi pa rin mapakali. Panay ang silip nito sa pintuan ng silid. Kung may mapag-iiwanan lang siya na magbabantay sa kanyang manugang, nasundan na sana niya ang asawa. Hinihintay ng ginang na dumating ang kanyang mag-ama. Nagsimulang sumama pa ang kutob niya. Pakiramdam niya ay merong masamang nangyari at wala siyang kaalam-alam dahil ayaw nilang ipaalam sa kanya. Imposible rin na matagalan si Nick. Nang makausap niya ito ay daman niya sa boses ng anak ang pagmamadaling umuwi upang makita ang kanyang asawa kaya imposible talaga yon para sa ginang. Huwag naman sanang magkatotoo ang masamang kutob ko. Pinagsali ko pa ng ginang ang dalawa niyang palad na hindi na mapakali sa kanyang upuan. Nang bumukas ang pintuan ng silid at ilawanoon ang katawan ni Gaston ay pilit niya pang ngumiti kahit ng pakiramdam ng ginang ay nangingiwi yon dahil sa hilaw na reaksyon ng kanyang mukha. Governor Barcelo, ano bang nangyari at wala pa si Nick dito pati na si Nati? Pinababa rin ng tauhan mong asawa ko. Hindi ba kaninang sabi mo ay nakalapag na sila ng bansa at nakaalis na rin ng airport? Sunod-sunod niyang tanong na inaasahan na ni Gaston. Malamang puno na ito ng pagtataka sa kung anong mangyayari sa kanilang paligid. Ina ito. Nila ay karugtong ng kanilang pusod ang anak kung kaya naman paniguradong naman itong bigat ng mga nangyayari o kung hindi naman ay may kutob na ito at hindi lang niya maisatinig dahil wala namang naglalakas ng loob na magsabi sa ginang ng nangyari. Mrs. Bentacourt, pwede ba kitang makausap sa labas ng silid ng ilang saglit? Tanong niya na bumabalot ng awa sa kanyang puso. Baka kasi maistorbo natin si Krisa sa pagpapahinga. Sa labas po tayo. Sa gesture pa lang na iyon ay alam na kaagad ng ginang na may maling nangyayari at hindi niya alam kung ano bang paghahanda ang gagawin niya. Naiinis siya na parang siya na lang yatang hindi na nakakabatid.
May naging problema ba, Governor Barcelo? Hindi siya sinagot ng gobernador na narinig ng ginang ng malakas na napabuga ng hangin. Sa labas na lang po tayo, Mrs. Bentacourt. Tumango ang ginang at nauna nang lumabas ng silid matapos sulyapan ng bulto ng katawan ni Krisa na sa mga sandaling iyon ay himbing na himbing pa rin ang tulog sa kama. Masyado sigurong seryosong nangyari, kaya ayaw iparinig ng tiyuhin sa pamangkin kahit patulog naman ito. Mabuti ng sigurado, sige sa labas tayo na silid. Governor Barcelo, kabado man isang ayon ng ginang, sinulyapan na rin ni Gaston ang bulto ng pamangkin. Bumalatay pang awa sa kanyang muka nang maisip na wala pa rin itong kamalay-malay. Hindi niya alam kung paano nila sasabihin sa kanya ang nangyari kung sakaling mas lumala ang sitwasyon ni Nick. Baka hindi niya kayanin ng stress at sakit noon kaya hanggat maaari ay hindi siya papayag na malaman iyon ng pamangkin sa kalagayan pa nito. Marahil imumungkahi niya sa mga in-laws nito na wag na lang munang banggitin ang tungkol sa aksidente. Kahit pa sabihin na karapatan niyang malaman yon, hindi niya kakayanin kung maging ito ay manghihina. Ano ba talagang nangyayari, Governor Barcelo? Nasaan ang anak ko si Nati? Saan pumuntang asawa ko na sinundo ng isa sa mga tauhan mo? Higit sa lahat, bakit hanggang ngayon ay wala pa rito si Nick? Malalim na tiningnan ni Gaston ang mukha ng ginang. Hindi niya alam kung siya ba ang dapat na magsabi o ang asawa nito pero kailangan na rin naman itong malaman iyon bilang ina ni Nick. Dapat nandito na siya ngayon, hindi ba? Kanina pa siya nasa biyahe. Ang lapit lang ng airport dito. Walang labis, walang kulang na sinabi na ni Gaston ang tunay na nangyari kay Nick. Sa ginang sa hindi exaggerated na paraan, sinabi lang niya na minor lang ang nangyaring aksidente. Kung kaya hindi to nakaakit kaagad dahil kung ididetalye niya ang tunay nitong itsura, hindi niya alam ang magaganap sa ginang. Aniya is kasalukuyang nasa emergency room ang anak upang gamutin ng mga doktor ang sugat. Hindi niya sinabi kung gaano to kalala dahil wala rin naman siyang alam. Ganun pa man ang ginawa niya gaya na inaasahan, muntik na naman tong mahimatay sa sobrang pagkabigla. Hindi pa rin niya ito kinaya. Mrs. Bentacourt, sinalo ang katawan ng ginang na halos sumayaw sa kaba ng isa sa mga tauhan ni Gaston. Sanay na sila sa mga ganong eksena, kaya hindi na bago at alam na nila ang gagawin. Trained sila sa ganun bago pa pumasang maging bodyguard. Nang mahimasmasan ang ginang, ay pinasamahan niya ito sa isa sa kanyang mga tauhan kung nasaan ang kanyang mag-aama. Karapatan niya yon, malalaman pa rin ito at malalaman ang totoo pero bahala na ditong asawa at anak ang magsabi ng tunay na lagay ni Nick. Ano ba naman tong nangyayari sa pamilya namin? Bakit sunod-sunod? Hindi pa tapos ang isa ay may isa na ulit. Patong-patong ng problema namin. Puno ng hinagpis ng ginang na patuloy sa pag-iyak niya. Sobrang bigat para sa dibdib ni Gaston na panoorin ang unti-unting pagkalugmok ng mga Bentacourt sa loob lamang ng isang araw na bunga ng mga maling desisyon ng mag-asawa at katigasan na rin ng ulo ng anak nilang panganay. Choice nito kung ano man ang pinagdadaanan ng pamilya niya ngayon pero hindi niya sinasabing ang aksidente ay deserve ng abogado. Inisip na lang ni Gaston na yun ang kapalaran nilang mag-asawa. Sinusubok lang sila ng panahon at binibigyan ng aral na ayusin na nila sa susunod ang paggawa ng desisyon. Dahil sa isang mali, gaya nito, ang dami ng biglang nadadamay at naapektuhan. Wala katigasan ng ulang pinairal ni Attorney Bentacourt. Pinilit niya kahit alanganin ng lahat mula sa pag-alis niya ng bansa kahit nabuntis ang asawa hanggang sa pag-uwi niya. Ang tigas ng ulo niya. Iiling pa ni Gaston na hindi maaro kung bakit naging ganun ang daloy ng utak ng matalinong abogado. Parang apoy na kumalat ang balitang yun sa buong bansa na halos ang lahat ay concern kung ano na nangyari sa abogado na kasalukuyan pa rin nakikipaglaban kay kamatayan. Wala naman silang makuha pang sagot sa totoong lagay nito dahil hindi pa naglalabas ng resulta ang doktor na tumitingin. Kinailangan din itong sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon dahil sa nakita nilang bahid ng dugo sa kanyang utak. Kabi-kabila ng naging balita ng aksidente sa national TV dahil marahil sa katauhan ni Nick. Ma'am, ayos lang sila. Sagot ni Gaston nang tumawag si Doña Josefina. Ang apo ko, kamusta? Paniguradong gulat na gulat yun at nasasaktan ngayon, Gaston. Ayos lang siya, ma'am. Don't worry. Narito ako sa Maynila para damayan siya. Hindi pa rin binanggit ng governor ang tungkol sa nangyari kay Krisa sa ina. Mabuti na lang din at hindi pa na-disclose sa media
Ang balitang kasamang asawa ng abogado sa nangyaring pagsabog na hanggang sa mga sandaling iyon ay nasa investigasyon pa rin kung paano at bakit nangyari ang explosion. Nagawa niya magdahilan sa ina nang ipilit itong kakausapin ng pamangkin. Baka ito pa ang magsabi, kapag naging maayos ang lahat, aakyat sila dyan para bisitahin ka. Nakarating na rin yon sa mag-asawang Celis sa Canada at patuloy na tinatanggap ang kapalaran ng anak. Diyos kong mahabagin, anong nangyari kay Nick? Na-aksidente talaga siya? Si Carmelita na nakatingin na kay Mr. Celis na gulat din. Gusto niyang linawin kung tama bang narinig niya sa balita at baka mali lang siya. Bakit ba kasi ang bilis niyang magpatakbo ng sasakyan? Ayan, akala mo solo niya ang kalsada. Gusto niya yatang sumunod kay Nelia? O baka namimiss niya na si Nelia at pupuntahan? Sinamaan ng tingin ni Mr. Celis ang kanyang asawa na biglang na napatayo at hindi na mapalagay pa doon. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ng kaibigan at makibalita sa tunay na nangyari. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang stress na namang pinagdadaanan at aabutin ng kanyang anak na si Krisa sa sitwasyon. Paniguradong sobrang maapektuhan siya nito. Asawa niya ang involved. Isa pa ang alam niya ay malapit ng kabuanan nito kaya nakakapag-alala sa side niya kahit na hindi pa siya tanggap ng anak. Sinundan lang naman siya ng tingin ni Carmelita na pinili na lang itikom ang bibig. Gelier, pasensya na sa naging bigla ang pagtawag ko. Mabuti naman at sinagot mo. Nabalitaan ko palang nangyari dyan sa Pilipinas. Kamusta na nga pala si Nick? Pagod ng mga matang huminga ng malalim si Mr. Bentacourt. Sa katunayan ay gulong-gulo pa siya ng mga sandaling iyon. Kailangan niya ng kausap at bilang matalik na kaibigan ni Mr. Celis, bahagyang nakapagpagaan ang tawag nito ng puso niya. Hindi man naging maayos ang huling usap nila, nakagaan ng loob ang pagtawag nito dahil pakiramdam niya hindi siya nag-iisa. Hindi pa namin alam, Mando. Kasalukuyang nasa loob pa ng operating room ngayon si Nick. Kailangang maoperahan agad-agad. Hindi ko na nga alam ang gagawin. Ang dami namin problema. Isa lang itong... Bakit ba ang bilis ang takbo ng sasakyan niya? Nakikipagkarera ba o nagmamadaling umuwi? Doon na pagtanto ni Mr. Bentacourt na hindi nga pala alam ng kaibigan ang nangyari kay Krisa. Inisip niya na bilang ama nito'y marahil karapatan din itong malaman ang nangyari sa anak at apo. Nasa ganun na nga silang sitwasyon, ipagdadamot niya pa ang mahalagang impormasyong iyon dito. Sinabi niya ang lahat na nangyari kay Mando. Inamin niya na sa kapabayaan yun ni Nick kaya ay problemado sila. Totoo ba yung sinasabi mo, Gelier? Sa sitwasyon namin, Mando, sa tingin mo, may lakas pang katawan ko upang magsabi ng hindi totoo? Nasa sayo kung maniniwala ka o hindi. Ipinaalam ko lang sa'yo dahil kahit na hindi ka tanggap ng anak mo, karapatan mo rin na makita siya at ang apo mo. Ikaw na lang magpasya na magiging hakbang mo. Humigpit ng hawak ni Mr. Celis sa cellphone. Nagtatalong isipan niya kung uuwi siya ng bansa. May bahagi ng puso niya ang gustong-gusto pero may bulong din ang isipan niya na huwag na at baka mas lalo siyang makadagdag ng stress ni Krisa. Baka makasama pa yan sa mag-ina, ngunit paano naman niya malalaman ang resulta kung hindi niya susubukan? Kung ipagtatabuyan siya nito, paalis siya. Sigurado kang uuwi ka, Mando. Sasabay ka na naman sa stress na meron ng anak mo. Bakit hindi mo na lang hintayin na gumaling na muna siya bago ka sa kanya magpakita? Pabigla-bigla ka na naman. Carmelita, hayaan mo na ako. Alam kong hindi itong tamang pagkakataon pero gusto ko siyang damayan. Malay mo may magagawa pala ako. Saka kung ayaw pa rin niya, edi aalis ako. Ganun kabilis, okay? At ano naman ang magagawa mo? Ang stress pang lalong anak mo. Ganun na nga ang sitwasyon niya. Hindi sa pinipigilan kita kaya kita sinasabihan. Ayoko lang na uuwi ka na namang luhaan. Hayaan mo na lang munang anak mo na matanggap ni ikaw ang ama. Basasan ba't mapapatawad ka rin naman niya? Napag-usapan na nilang mag-asawa ng masinsinan ng tungkol kay Krisa matapos na ilang araw na pumanaw si Nelia. Nagkaroon na rin naman ng linaw ang isipan ni Carmelita na nagbago ang pananaw sa pagkawala ng tinuring nilang anak. Ano pa bang magagawa ko kung hindi ang tanggapin ng anak mo sa ibang babae? Himalang biglang hindi na siya galit kay Krisa at si Nelyang naparealize noon sa kanya bago ito tuluyang mawala sa mundo. Kung kaya ngayon, baliwala na lang sa kanya ang existence ng anak ng asawa sa iba. Kung noon halos putukan siya ng ugat sa ulo, sa sobrang galit ngayon, masama pa rin naman ang ugali niya pero nabawas-bawasan. Isa pa matagal ng panahon na ring wala ang ina ni Krisa at nasa piling na rin naman niya ngayon si Mr. Celis. May asawa na rin si Krisa kaya kakarampot na lang namang atensyon at oras ang hingi nito dahil may sarili nitong pamilya na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Yun na lang iniisip ni Carmelita.
na malaki rin ang naitulong. Uuwi ako ng bansa, Carmelita. Gusto ko siyang makita, kahit yun na lang at hindi kami masinsinang magkausap. Mapapanatag ang loob ko kung personal ko siyang makikita. Penaling wika ni Mr. Salis na baka sa mukhang pagiging desidido sa kanyang plano. Babalik din naman ako kagad dito. Give me weeks. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Pangilang tanong pa niya sa asawa na parang hindi siya makapaniwalang hindi na ito sasama. Mariin na naging pag-ili ni Carmelita sa asawa. Para sa kanya masakit pa rin ang dulot ng Pilipinas kung kaya naman hanggat maaari ayaw niya na munang umapak sa bansa. Ayaw niyang umuwi, malulungkot siya at malalamang muling iiyak. Sumama ka na tuloy, dadalaw tayo kay Nelia. Sa susunod na lang, Mando. Ikaw na lang muna, iwan mo na lang ako dito. Saka hindi naman si Nelia ang pinunta mo doon kung hindi si Criza. Mag-focus ka sa pagsasaayos ng relasyon niyong mag-ama. Isang tabi mo muna si Nelia. Ikaw na lang ang umuwi. Hindi na siya pinilit pa ni Mr. Salis na mag-impaka na ng kanyang mga dadalhin. Nare-respeto niyang anumang desisyon ng asawa. Naisip niya na marahil tama nga itong siya na lamang muna. Tutal lang pa na pag-uwi niya yung anak. Sige, ako na lang ang uuwi ng Pilipinas. Samantala nang magising si Chris at mabungaran ng tiyuhin sa gilid ng kanyang kama, ay agad niyang hinanap ang mga in-laws na natatandaan niyang huling kasama sa loob ng silid. Nabanggit din sa kanya ng biyanan na pauwi na ang asawa niya sa bansa. Kaunting hintay na lang at muli na silang makikita. Excited siya sa mangyayari, ngunit may bahagi ng utak at puso niya na parang hindi niya pa kayang makita ang asawa. May pakiramdam siya na magagalit ito dahil sa pagiging matigas ng kanyang ulo, kaya napapahamak siya. Aminado naman siya doon pero parang hindi pa ni Krisa kayang makitang umiyak ito dahil sa sobrang sakit. Hindi kasi ang kulang sa buwan na anak ang kanilang inaasahan kundi healthy at isang masiglang baby ang nais nilang mayakap at makita. Ganun pa man, mukhang hindi niya mapipigilan ang umuwi ito. Kilala niyang asawa pagdating sa kanya, kaya nitong gawin ng lahat kahit na ano. Nasaan sina mommy at daddy at nati at tito? Tanong niya gamit ang mahinang tinig. May lakas na siya pero limitado pa rin ang mga galaw niya. Hindi sanay si Krisa na helpless siya at alagain. Pero pinipilit niyang magsanay kahit na papaano. Buong buhay niya kasi siyang nag-alaga sa ama at madrasta. Ayaw na rin niya maging pasaway pa sa kahit na kaninong naroon dahil silang nagiging apektado. Kung anong gusto nilang gawin niya, maluwag sa puso niyang tinatanggap kahit kabaliktaran ng kanyang gusto. Kagaya na lang na gusto niyang makitang anak nang sabing hindi pwede. Hindi niya na ipinilit pa. Kung hindi niya kasi iginit na maghatid, hindi maabalang mga taong sa kanilang paligid kagaya ngayon. Mabilis na napatayo sa upuan si Gaston at nag-iwas ng tingin na makitang gising ng pamangkin. Pilit niyang pinasiglang mukha at maging ang kanyang boses. Upang hindi maghinalang pamangkin na merong mali, hindi naman to nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Criza. Si Mr. Bentacourt, may inasikaso lang iha. Tumango lang si Criza, hindi pa rin inaalis ang mata sa tiyuhin. Naisip ang kumpanya ng mga Bentacourt at saka ang law firm ng kanyang asawa. Malamang magiging busy talaga to. Hindi naman porket nasa ospital siya, kailangan nilang naroon din silang lahat. May buhay sila sa labas at yun pa ang mas lalong nagpapagilty kay Criza ngayon. Si Mrs. Bentacourt, saglit na umuwi na muna sa mansyon nila, hindi ko alam kung anong oras ang balik. Sa totoo lang ay naawa na rin si Criza sa ginang, mukha itong sobrang apektado sa mga nangyari. Nilamon pa siya ng guilt at makikita yun sa mukha. At si Nati, tanong niya para paalisin ng guilt na nilalamon na naman siya. Grabe ng abala niya, dapat nasa mansyon lang sila ngayon. Pa-chill-chill, wala sila sa ospital at may malaking suliranin. May binili lang saglit sa labas. Bago ka magising, nandito siya. Kasama ko at nagbabantay sa'yo. Sabi ko nga kaya ko naman ako na lang muna dito. Tahasang pagsisinungaling sa kanya ni Gaston. Hindi alam ng governor kung maniniwala ba sa kanyang pamangkin. Laking pasasalamat niya na kinagat ito ni Criza. Mukhang naniniwala sa kanya. Gutom daw siya kaya palagi namang gutom ang isang yon tito. Sumilay ang kakaibang ngiti sa mapatlang labi ni Criza. Pakiramdam niya nagdiriwang si Nati dahil sa nangyaring nagkaroon sila ng time na magkasama ng kanyang tiyuhin. May purpose pa rin pala ang nangyaring kapahamakan niya ngayon. Kung sino man ang magiging asawa ng hipag kong yon, dapat masarap magluto sa kamahabang pasensya. Ibang-iba kayang energy niya sa akin. Tumango lang si Gaston na hindi na yun sinagot pa. Sumasang-ayon naman sa pamangkin. Patungkol sa bunsong anak ng mga Bentacourt, batid niya rin na nililibang lang ni Chris ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya
Pero alam niya na gustong-gusto na nitong makitang anak na nasa incubator pa rin at inaalaga ang mabuti ng mga doktor. Nung huling gising ni Krisa, ang hiling nitong makargang anak sa mga bisig na hindi naman pwede. Parang binibiyak pang puso ni Gaston nang maisip ang nangyari kay Nick. Hindi niya ma-imagine ang naging reaksyon ni Krisa na paniguradong apektado ng sobra sa recovery niya. Hindi lang yon, baka nga mas palalain pa nito ang anumang sitwasyon na meron sila. Mabait yun si Nati, Tito. Prangka lang at medyo may pagka-liberated. Dahil sa ibang bansa halos lumaki at nag-aral. Bakasyonan lang niya ang Pilipinas. Pero mabait siya. May kaartehan sa katawan na parang ako pero mabait naman siyang hipag. Patuloy ni Krisa na pinapanood ang magiging reaksyon ni Gaston.